tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin at ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Matias. Si San Matias ang pumalit kay Judas. Bakit? Ano nangyari kay Judas? Nagpakamatay, hindi ba? Naalala niyo ba yon? Ba't siya nagpakamatay? Kasi matapos niyang pagsisihan ang kanyang nagawang pagkakanulo kay Jesus, siya ay nagpakamatay. Kaya yung dating 12 apostol, naging ilan? Yan, no? Madali na ma-compute, no? Pampagising lang ng utak, no? Yung 12, namatay ang isa, ilan na lang? 11. At ayon sa ating unang pagbasa, si San Matias ay napili sa pamamagitan ng palabunutan. Alam niyo yun, draw lots. Diba? Palabunutan. Noon pala, Father, may raffle na. Ay, opo, meron na.
Si San Matias, nanalo, napili sa pamamagitan ng palabunutan. Dalawa silang pinagpilian. Yung isa si Barsabas. Yung isa syempre, si San Matias. No? Dahil silang dalawa ang kasakasama ng mga alagad ni Jesus kahit na sila ay hindi kabilang sa 12. Galing, no? Kaya sila ang napili na maging palabunutan o pagpipilian kasi sila yung dalawang sunod ng sunod. Kahit hindi sila kabilang sa 12. Sila yung andyan. Kahit hindi sila tinatawag na mga apostol. Si San Matias at si Barsabas naging masugid na tagasunod ni Jesus. Kahit hindi sila kabilang, kahit wala silang titulong apostol, kaya naman sila ang pinagpilian. Kung tutuusin, kahit hindi na sila pinagpilian, walang kaso yun sa dalawang ito. Kung sila man ay mapili o hindi. Siguro inisip nyo, no? Siguro sumama ang loob ni Barsabas. Kasi andun na siya eh. No? Palabunutan lang, ganun-ganun lang, hindi nang napili. Siguro kung iniisip natin, nagtampo. Ay siguro, kung hindi si Barsabas yun, kung tayo yun, nagtampo tayo, di ba? Pero alam nyo, hindi problema yun sa dalawa. Kung sila man ay mapili o hindi. Hindi nga sila kabilang sa 12 pero susunod-sunod sila. Hindi nga sila apostol, pero nagbigay sila ng sarili. Kaya tingin ko, walang problema sa dalawa kung sila man ay mapili o hindi. Ang galing, di ba? Hindi nga sila kasama sa 12, pero nagbigay sila ng sarili. Kaya tingin ko, hindi magiging problema sa dalawa kung sila man ay tawaging apostol o hindi. Sadya lang talagang kailangan may pumalit sa pwesto ni Judas. Kaya sila ang pinagpilian. Hindi ba? Sa totoo lang, mas mahirap pa nga yung ikaw ang mapili. Bakit? Yung pwestong papalitan mo ay pwesto ng isang taong nagkanulo. Tama? Di ba? Siyempre, no? Alam mo na, yung papalitan mo, pwesto ng isang taong nadapa. Kaya, yung mata, nasa'yo. Madadapa din ba to? Sigurado na ba tayo dito? Kumbaga, no, totoo lang, kung may trust issue lang talaga sila Jesus, ganon. Ang ipatutupad nila, mahirap yon. Kaya siguro doon sa dalawa, sabi ikaw na nga lang, wag na ako. No? Di ba? Pwedeng ganon. Pero, magaling eh. Kaya, masasabi natin, totoong paglilingkod, totoong pag-ibig ang mayroon sina San Matias at Barsabas. Dahil kahit hindi sila kabilang, sila pa din ay nagbigay ng sariling buhay. Ito ang klase ng mataas na uri ng pag-ibig na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Ganyan yung mataas na uri ng pag-ibig. Ano yon? Yung sinabi ni Jesus na walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Wala nang pag-ibig na hihigit pa o tataas pa sa taong kayang magbigay ng buhay para sa kanyang kaibigan. San pa kaya tayo makakahanap ng ganitong klase ng pag-ibig? Ano po? Kaya maganda, no? Suriin natin yung mga sarili nating pag-ibig.
Yung klase at uri ng pag-ibig na naibibigay natin. Sa panahon ngayon, kahit ang pag-ibig nabibili. Tama? Hello? Ba't di kayo makasagot? 'Di ba? Basta mayaman, sige, go. No? Kaya pagtanungin mo, anong klase ng taong hinahanap mong mapakasalan? Oh, kabilang lagi, mayaman. 'Di ba? May ganyan, no? May ganyan. Yung pag-ibig na nabibili. Huwag na tayong lumayo. Si Judas lang nabili. Basta may pera, nakukuha ang pag-ibig. 'Di ba? O, katatapos lang ng eleksyon, huwag ka magmalinis, tumanggap ka. O, yung meron ka naman talagang iboboto, pero nung nakatanggap ka ng 1,000, pinalitan mo ang iboboto mo. Hello? Kaway-kaway sa mga nakatanggap. Ano po? No? Pag-ibig ba yan sa bayan? Tapos, kapag nangurakot, ikaw pa yung unang maingay. Ikaw pa yung unang nanlalait. Tandaan mo, binenta mo ang boto mo. Oh, ganyan tayo no? Yung pag-ibig na bibili, natutumbasan, at pag-ibig na nasusukatan. Kaya hindi matatawaran ang pag-ibig na mayroon si San Matias. Hindi man natin narinig ang kanyang pangalan, gaya ng ibang mga alagad, di ba? Kabi-kabila, lagi nababanggit ang kanilang mga pangalan. Hindi man naikwento ang kanyang mga nagawa. Hindi man siya madalas nakasama o kadikit ni Jesus. Si San Matias, hindi humintong magmahal. Hindi humintong magmahal. Si San Matias ay isang alagad na may mataas na uri ng pag-ibig. Kayang magbigay ng sariling buhay alang-alang sa kaibigan. Ganyan makikita kung ang pagmamahal natin ay mataas na uri o mababang uri. Yung mga mabababang uri, nabibili, natutumbasan, at nasusukat. Ang mataas na uri ng pag-ibig, kayang ibigay ang sariling buhay. Mga kapatid, ang pag-ibig ay nagiging mataas na uri kung ito ay ibinibigay ng hindi nakakakuha ng sukli. Kung ito ay naipaparamdam kahit ang iba ay walang pakialam. At higit sa lahat, kung nagagawa itong ibigay kahit buhay. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo, sa lahat ng lugar at sa lahat ng gawain. Sa bawat panalangin ating sasambitin, palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo naway patnubayan ng espiritu ng karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bokasyon ng pagpapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at